Pangatlo na sa ating pag-aaral sa Puritan distinctives or Puritan principles na ina-apply natin sa Reformed Baptist distinctives. So, we are focusing on the Puritans. Now, ito yung major na kaibahan ng Puritans sa mga Reformed theologians. Reformers during the time, yung tinatawag nating universal holiness. Again, just a review sa ating mga distinctives. Una, Orthodox, pangasunod yung Evangelical, pangatlo yung Reformed, yung naging result ng pag-aaral ng Reformed at isinakabuhay ng mga Puritans. So talagang they adhered to the Reformed doctrines. So ang ginagamit talaga nila dito is sola scriptura. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Yun ang susundin natin. So, Puritans. Memory verse natin. Sinong magre-report ngayon? Si Miss Awit na yung tinawag ko eh. So, siguro siya na rin. Andito ka eh. Ay, hindi ka ba kasali dito? Ay, hindi ka kasali. Naku, baka umalis. Sige. Sige na lang, si Brother Tim na lang. Philippians 2:12 and 13. Basahin natin lahat. Begin. Therefore, beloved, as you have always obeyed, so now, not only as my prior sense, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So, napakagandang text. Talagang dito makikita natin ang tinatawag nating compatibilism. Compatible ang sovereignty ng Diyos tsaka responsibility ng tao. Universal holiness. So, ang tanong madalas, tatanungin ko kayo, how are you today? How is your Sunday school? How is your Christian walk? Ano madalas yung magiging sagot natin? Blessed. Yeah. Blessed, yes, right. Ma'am Sarah. Okay na to? Okay na. Okay, so madalas yung marinig ko talaga blessed. Nabless ako sa week na to, whether sa pagsasamba natin, yung walk natin, maganda. Ano pa? Encouraging, okay? Encouraging yung week na to. At madalas ang sinasabi din, encouraging, kasi very victorious tayo sa buhay natin. Victorious Christian life. So, pinag-usapan natin kanina, yung fighting for the faith. At ang fighting na yun, na pagka-victorious tayo. So, those are words na madalas marinig natin. Happy tayo sa ating pagkakalagay ngayon. Very fruitful tayo sa ating mga activities and so many other things. So, pag tinignan natin, ang sagot ay yun ang hinahanap natin sa Puritans. Kasi ang Puritans, ang sasabihin niya, mas malapit ako ngayon sa ating Panginoon. Di ba? Yun yung Romans 8:29. Okay? We are whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So yung conformation to the Son, yung pagiging holy, yun yung pinoforsue ng mga Puritans. In fact, doon yun derive yung first question sa Westminster Shorter Catechism. What is the chief end of man? Okay, to glorify God and to enjoy Him forever. Andun yung ng holiness. So, ang kung i-differentiate mo yung mga Puritans, they are some sort of the holiest people. According to the people sa history na kalaban sila or kaibigan sila, basta third party, titingnan sila, they are the most holy people. Talagang kung sa masunurin. Kung sa New Testament talagang mga Pharisee, yung structure nila, masunurin talaga, wala silang hindi sinusunod. So, it is their priority. At
ang kanilang pananaw is that universal. Ibig sabihin, all facets of life dapat andun yung pagiging Christian mo. So yun yung titingnan natin. Now, can Christian attain sinless perfection in this earthly life? Noong 1980s, sa time ko, madalas ito yung mga tanong kasi maraming mga libro na nagsilabasan tungkol sa perfectionism or higher, yung ma-attain mo, yung higher level of Christianity. 1 John 1:8, ito palagi yung nagko-question dyan. Reading together 1 John 1:8, begin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Sa Great Revival, ang tawag nila dito, the second revival. Kasi yung the first revival, doon sina John Wesley, sina George Whitefield, sina Jonathan Edwards. So ito yung mga malalaking pangalan for the first revival. Yung second revival, nandito na sina Finney, Charles Finney, andito si D.L. Moody. Pwedeng maisabi siguro, maisama mo si Charles Haddon Spurgeon. So dito, merong mga ibang nagtuturo na pwede ka maging perfect. Pwede mo sabihin to this day na talagang ang life ko perfect, wala akong nagawang kasalanan. And Charles Finney, actually, at saka naging siya ng mga Pentecostal na pwede kang maabot yung pamumuhay na hindi ka na nagkakasala. So, ganong idea, which is contrary sa 1 John 1:8 and so many other parts of Scripture tulad ng Romans 7:14. Reading together, for you know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin, for I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So, ang naging unang katanungan namin nung nag-aaral kami nito, nung nagsasalita ba si Pablo nito, ay Christian siya o not Christian? Para kasing hindi Christian yung language But we concluded na, and most of the commentators and Bible scholars na nagsasabi na Christian si Paul during this time. Ibig sabihin, andun pa rin yung paglalaban nung sarili sa bago or regenerate na tao na nasa loob ng isang tao once he becomes a Christian. So, yung nawawalan ka na ng conviction sa kasalanan, ay hindi ibig sabihin na huli ka. Kundi, naloko ka na. You are deceived. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinasabi mo na, alam mo, talagang hindi na ako nagkakasala. Oy, imagine mo, pag si pastor o ako magsasalita, alam nyo, mga kapatid, talagang for 1 month, hindi ako nagkakasala. No, gano'n, no? Di ba, nagkasala ka na, sinabi mo lang, kasalanan So, gano'n ang perception natin. So, hindi yun yung sinasabi nating holiness. We don't believe na aabutin mo yon. Now, ito yung term, yung higher life, that one must seek a second blessing to be holy. Ito, madalas, nung nasa Campus Crusade for Christ ako, bago kasi akong Christian, so parang yung pagtanggap, justification, conversion, parang hindi siya kumpleto. Parang may kulang na kailangan i-attain mo pa yung mataas na level para masabi mo na talagang Christian ka na or na-attain mo na kung anong tinatawag na holiness. Now, ang problema nito sa ganitong konsepto is that the text sa Titus 3:5, for example, focusing on verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit.
So yung conversion results from the Spirit's regeneration. There is the changing of the heart. And that is already complete. Kumpleto na siya. Hindi ka na mag-improve pa, maninibago pa. Magiging mas save. So, na-save ka, tapos habang tumatagal, nagiging mas save ka. Pag sinabing save, point of contact, save, tapos na yon. Ganun ang konsepto. Now, ito, pag nasa college kayo sa Pilipinas, kasi ito, nagsimula noong 1982 nang naging membro, naging Christian na kasi ako through the Campus Crusade for Christ. Kaya malaking bagay yung yung CCC bali sa sa pagiging Kristiyano ko. So marami akong hinahangaan sa aming organisasyon noon. Pero madami ding kapansanan dahil madaming kamalian ang tinuturo. Alam mo, para matanggap mo yung Holy Spirit, may breathing in, breathing out pa kami. Imagine mo, nasa libro yun namin. Sabi ko, paano ka ma-feel ng Holy Spirit? Breathe in the Holy Spirit. Breathe out all bad things. Breathe in the Holy Spirit. Meron bang ganon? Pag tinignan mo siya, kulto eh. Kulto yung those are things na makikita mo sa mga cultic practices. It's not what you find in Scripture. Anyway, so may tatlo kami palaging, kasi sanay ako sa for spiritual laws eh. May lugar kami sa Mapua na nasa tabi ng chapel na pagka naupo ka doon, todas ka. Kasi pag upo mo, ka na kagad eh, may na yan eh, may X na yan eh. Akin yung bench na yan, sa'yo yung bench na yun, bantayan mo kung sino mo upo, tabihan mo. And do you have 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes of your time? May share lang ako. Yung ganong sistema, which from between student and student, kalmado naman sila. Hindi naman kami mukha kasing mga hudas eh. Mukha ka namang estudyante tulad nila, naka-ID naman kami. So, ganito yung pagtuturo. So, yung natural man ay yung tao na walang Kristo sa puso. Yung spiritual man ay yung tao na si Kristo nakaupo sa puso at ang buong kabuuan ng kanyang pamumuhay ay ordered. Talagang maliwanag, maayos, walang kapansanan. Ngayon, kung hindi ganun yung buhay mo na may si Kristo na sa loob na sa'yo pero magulo pa rin, carnal yon. Carnal. Kailang kasamaan kasi nung paggagamit ng terminology ay paano na lang kung nashiran ko ng for spiritual laws? Sabi niya, tumanggap siya. The following week, papaluapin ko, hindi na umattend. Ligtas ba siya? Sabi nung nung staff ng CCC, syempre. Kasi sinabi niya na sinagot niya na. Yun lang yung pangailangan para maligtas yung isang tao. Pag sabi niya, huwag mo nang pagdududahan yun. Salvation na yun, ligtas na siya. Kahit hindi na kayo nagkita ulit. Kahit the same pa rin yung pamumuhay niya sa natural man. Pero dahil one time, tinanggap niya si Jesus, okay na yon. So, ganun katindi yung ganun katindi at kakonsistent ang pagtuturo. Dala-dala ng poor spiritual laws, dala-dala sa evangelical churches na tinatnan ko. Pinipreach yan sa pulpito. Sasabihin niya, sige, mag-share kayo, tapos pa naligtas. Count 1, count 2, count 3, Billy Graham style yun eh. Pag sinabi niya, pag tumaas ng kamay, 2,000 ligtas. Pero pagkasunod na week, wala namang bumalik. Ligtas pa rin mga yun. So, ganun na yung problema. Yung iba, hindi sigurado. Di panayang hands up. Every week, umataas. 1,000, 2,000, 3,000. The same people ang nag-atataas ng kamay. Talagang tindi nung, talagang hirap nung panahon ko. So, ang talagang ina-attain namin noon is perfectionism. Gusto namin maging perfect, and yun yung dapat abutin mo yung higher life or higher spirituality. Kasi, sabi nung ibang nagtiteach, kayang abutin yon. Magiging perfect ka, yung term na yan,
Yung spiritual man na yan, a-attain mo yan. Now, ang tanong, which is the correct figure? Tataas yung kamay nyo, tatanungin ko yung first, second, at saka third. Saan sa tatlong figure na yan na may katotohanan? At ang dalawa dyan ay hindi totoo. Una, ang natural man. Totoo ba yan? Taas ang kamay kung naniniwala kayo na totoong pagtuturo yan. Wala. Spiritual man. O yun, may nagtaas. Spiritual man. Okay, isa, dalawa, tatlo ulit. Okay yun. Pwedeng multiple choice. Yung carnal man, sino naniniwala doon? Si Sarah, gumanon parang itataas yung kamay. Kasi ang sasagutin ko na, kasi mahaba yung panahon natin, maiksi panahon natin. Okay, ang tama dyan is only number 1. Yung natural man lang. Na totoo yun, na wala si Kristo sa kanya, yun ang description ng Bible. For the natural man, anong sabi doon? Ano nga sabi noon? The natural man, ano nga? Nakalimutan ko tuloy sa ano ko. First Corinthians 2:14, pinahirapan niyo ako. Receives not the things, for they are foolishness to him, and they are spiritually, because they are spiritually discerned. Nung bago akong Christian, hindi ko pa maintindihan yung word na discern. Kasi New American Standard Bible yung ginagamit namin. Kasi puro Americano stuff namin. So, at saka dala-dala ko yan hanggang sa Don Baptist Church. Kasi ang Don Baptist Church before that time, King James only. Kaya lang, nung dumating may mga maayos naman na pastor si Pastor Gikiliana, habang hawak-hawak niya, New American Standard Bible. Sabi niya, itapon, hindi naman tapon, kundi move on tayo sa King James. Andito yung mga magagandang version. New American Standard from the pulpit. Heresy yun. Kung hindi siya yung nagsalita, kung ibang pastor lang yun, o kung sinong leader dun, heretic yun. Kaya lang siya yung nagsalita sa pulpito, medyo bakit hindi po pwede? Kasi alam ko, King James lang kami noon Di pwede. Hindi naman ako nagbabasa ng King James, hindi ko maintindihan. Kaya talagang, Living Bible lang yung kaya kong apprehend. Anyway, layo naman ang pinag-usapan natin. Discern. So ano ibig sabihin ng spiritually discern sa 1 Corinthians 2:14? Yun pala, before nang binabasa ko, natural man kasi ako Kaya hindi ko ma-discern ang word na discern. Kaya lang nung naging Christian na, nung naging kaliwanagan na, discernment, yun pala yung pag-iintindi mismo. Mismong pagbabasa lang, hindi mo maintindihan dahil natural man ka, hindi mo maintindihan anong ibig sabihin. And precisely, ganun din yung pag tinuro ko to sa mga kapatid ko, kung sa mga sinong walang pananampalataya, hindi nila maintindihan. Ano pinagsasabi mo? Yun lang that sentence na yun, hindi nila maintindihan. Because they are natural man and they cannot understand spiritual things. So anyway, ito lang yung totoo. Yung spiritual man na yan, di tayo aabot yan. Na yung order yung buhay natin, 100% tayo sumusunod sa Diyos. Naku, wag na Tingnan natin mamaya si Paul kung ano masasabihin niya. Definitely yung carnal man. Kasi yung carnal man, ang ibig lang naman sabihin nun, worldly or fleshly, makamundong tao. Paano naging Christian yung makamundong? Dahil napaglaruan lang ng King James yung term. Kasi ang King James gumamit ng carnal na word. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1. But the carnal, yun ganun. The natural, the spiritual, and the carnal. Anyway, yan yung background nun. Madalas, ang tanong natin, what is the difference between justification and sanctification? Kasi dito yung relation sa
mga Puritans. Kasi while they are justified, they want to pursue holiness in terms of sanctification. So, paano ma-distinguish yung justification and sanctification? Sige nga, ang terms ng paggagamit natin, si Ma'am Avin may sinasabi. Ano ang difference ng justification and sanctification? Kahit mga one word lang. Justification is once for all. Okay. You are justified, yun na yun. Pero yung sanctification is progressive. Nag-ano siya, it goes throughout your life until yung final mo na nandun ka na sa Panginoon. Pag nasa langit ba, may sanctification pa doon? O wala na. Perfect ka na. Nga naman, yung nilulook forward natin na perfection, nandun pala sa dulo. Anyway, kay Romans chapter 3 verse 19, doon yung word na, and the whole world may be held guilty. Ang ginagamit kong ESV kasi, accountable to God. So, meron doon yung guilt na ibinigay yung law at sinasabi sa atin na as far as God is concerned, we are all guilty. Meron tayong daladalang guilt. Carry natin yon. And walang maliligtas sa atin dahil guilty tayo lahat. So, ganun na siya ka-simple. So, ang guilt na yan, madalas kasi yung mga guilty ako sa iyo kapatid kasi ganitong ginawa ko sa iyo. Itong guilt na to is tayo at Diyos, vertical guilt. So, fiction na we are guilty. Kahit anong gawin natin, kahit nasaan tayo, kahit kailan tayo pinanganak, guilty pa rin lahat. Universal guilt ng mankind. And that proceeds from the guilt of Adam. Dahil si Adam nagkasala, guilty siya. Lahat ng mga anak niya, guilty na rin sa harap ng Diyos. So, ang unang problema natin is guilt. Ang pinaka-issue natin is guilt. Doon sa law. We are liable for punishment because we are all guilty before God. So, tapos na. Hindi tayo husgahan. Nahusgahan na. Yan yung sabi sa John chapter 3. Huwag kayong mag-isip na darating yung time na husgahan na. Hindi, nahusgahan na. At tayo husgahan dito sa lupa at yung doon sa langit or sa final judgment, confirmation na lang kung ano yung kondisyon mo dito sa lupa, whether you are guilty or not guilty, kukonfirm yon sa day of judgment. Now, ang naging problema natin is that yung guilt na yon ay kasama yung corruption ng ating nature. Corruption of nature follows from guilt. And that is the sinfulness of humanity. Kaya tayo makasalanan kasi guilty tayo before God. Kaya tayo nagkakasala. Andun sa simulain nun is the guilt problem. And therefore, ang principle na justification is the root of everything na maging Christian tayo. At ang sanctification is the fruit. Yung root na yon, single, sabi nga ni Ma'am A, minsanan lang yan. Pero yung sanctification, maraming bunga yan. At iba-iba yung pamamaraan ng pagbunga. Yung pagbunga, merong mabilis, mabagal. Now, kung nag-aaral kayo sa project management, may tinatawag na J at saka S. Yung J, matagal magtumaas, matagal mag-improve ang buhay, pero pag sa dulo na mabilis na. Ganon, yun yung tawag na J sa project management. Na once na pinipray mo na lahat at i-implement mo na lang, andyan na kagad, bilis na kagad. Merong tinatawag na S. Yung S, mabilis sa una, mabagal sa gitna ng implementation, biglang bibilis sa dulo. Okay? Ganun yung, yung description ng progress. So, kayo na mag-isip kung paano yung buhay natin, Kristiyano. Madalas tayo bilang mga Kristiyano, nasa S
Yung mabilis, grabe. Ako, kung in terms of doctrines, ang lahat na napag-aralan ko in the first probably 3 years of my life, 90% of what I know right now, I learned 3 years of my life. 3 years of my life, nagbabasa ako 10 libro. 10 libro every week. Ang witness ko, yung asawa ko. Dahil pag nagbasa ako, 3, 4 na, kasi allowed kami manghiram ng 2 libro lang per member. Pero ako, nagbibitbit ako 6, 8. Tapos yung mga kapatiran ko na pupunta doon sa library, harapin nung wala na. Nahiram na yung libro mo ni Bien. So yung mga account nila, titingnan ko, kailan nang hiram? Ay, hindi mo nang hiram eh. O, diyan ako, ilagay mo na sa akin account. O, so gano'n. Tapos pupunta sila, hindi na sila makahiram kasi naubos ko na yung accounts nila. So gano'n ako kadami. And then yung mga tape. Paborito ko yung asawa ko pag nakikita yan, na namumula yung mata sa galit. Kasi darating ako na 12:00 at the time na manananghalian na, at saka ako darating. Yun kasi yung time ko na para dumating ng Cubao. So nangingit-ngit yan, tapos pipili ako dun sa listahan ng mga titulo, yung lahat ng mga hindi na, walang kopya. Yun ang pipiliin ko. Tapos hiram ako niyan, 8, 10. Tapos, niya ngayon yan, recorder, di ba? Alam niyo yun? Sa kapanahonan, nagtitape yan. Hanapin niyo dun sa library kung saan yung mga libro na yan. Pero maganda naman yung katalog nila, kaya alam nila kagad. Sino yung librarian? Ha? Si Ma'am A yung librarian. Kaya pipiliin niya, siyempre yung 10. Edi 10 bawat copy niyan, siguro mga 5 minutes. Speed recording yun speed recorder na yun. Pero matagal yun, yung tape na yan, matagal yan. Takes 5 minutes for one para makopya. O, edi 10 yun. Ilan yun? 50 minutes. Edi 12, edi alauna na kakain. Kaya ang sama-sama ng loob. O, ganon. Wala man lang ako regalo na pamerienda. Yung gano'n. Hindi, kasi may boyfriend kasi yan Pag dumating ako, samahan tingin. Ganon. Anyway, ganon. So, ganon kabilis. Tapos after nyan, magpa-plateau siya. And then, ngayon, sa tumanda na ako, tsaka na naman ako nag-aaral. Pinahirapan kasi ako ni Tim. Saan na ba si Tim? Hindi ako nag-aaral ng eschatology, tapos pinagbabasa ako ng mga eschatology, kaya nahihilo ako Alam mo na, sa orientation kasi, that's the last thing. So, that's the last. Literal pala yun na pag matanda ka na, last things, last days mo, last things. Paghahandaan mo yung sarili mo sa darating na, last things End of time mo, end of the time din sa Bible pinag-aralan. Anyway, pampatawa lang yun. So what is the difference again? So Romans 5:19, ito yung sinasabi rito. Ibuuin ko to para ma-gets ko yung So, ang Romans 5:19, dito makikita yung imputation, yung inimpute yung kabutihan. Impute, we were made sinners, tapos we were made righteous, will be made righteous. Makita mo yung past tense, were made sinners, so lahat tayo, equal yun. Will be made righteous, yun lang yung nanampalataya kay Kristo, yun lang yung mag-i-input. Tapos mapapansin natin, where sin increased, grace abounded all the more. Tapos sabi niya, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life. Ano nakikita natin? Una, yung justification, inimpute, yun. Pero yung sanctification, dahan-dahan. You grow more in holiness. Ayan yung sinasabi, righteousness leading. So grace, reign through righteousness. So nagiging holy ka. And you are corrupt
lesser yung corruption. Pero yung mga hindi Christian, tuloy-tuloy yung corruption. Yung Christian, dahil dun sa righteousness na ibinigay sa kanya, nagiging less na yung corruption niya. And that is sanctification. Ganda, no? Ngayon ko lang naintindihan. Ganun pala yun. Okay, what is the difference between Paul and James' teaching? Madalas, pinaaway natin. Ito, 100% to pag nag-uusap sa justification, papasok ka agad si James kasi sabi ni James, di ba, exact yung words niya eh. Sabi niya, we are not justified by faith alone. So, siya yung tama na term sa sola fide. Faith alone. Ganun yung natin, pero sabi no, not faith alone, but also by work. So, siya yung gumagamit ng tamang text. Okay, tamang literal na text na sola fide. Kaya lang may not doon sa dulo. Hindi, not only faith, but also works. Paano natin maintindihan to? Pag binasa mo siya, mapapansin mo yung word na show. Pakita mo sa akin, sa amin. Pero pagdating sa Romans chapter 3, justified by His grace as a gift to be received by faith, yung pakita, okay, or yung proof mo na ikaw ay Christian, kanino yon? It's towards God. So yung direction bali ng isa sa mga tao. Paano malaman na justified ako? Okay? Sa pamamaraan ng gawain ko. Ang Diyos, hindi mo na kailangan yan. Kasi anong basihan niya? Faith natin. So therefore, James' use of justification is showing your faith to others, while Paul's use of justification is by showing your faith before God. So, ganun lang yung difference ni Paul at saka ni James. Kung yun ang pinag-aaralan nyo. Of course, madami pang nuances yan. Kung sanga-sanga pa na ibig sabihin niya. Pero ito yung straightforward na ma-explain ko. So, ano yung universal sanctification? Holiness is to believe in all areas of believer's life. And that conversion affects the whole humanity of the believer. Yung buong buhay mo, hindi lamang Sunday nagiging Christian. Okay, kung di the whole week, the whole month, the whole year, Christian ka. Hindi ka pwedeng from time to time Christian. So yun ang ibig sabihin ng universal holiness and universal sanctification. So sanctification, it cannot be selected na kung andito ka lang sa simbahan, at saka ka lang nagiging Christian. So, Puritan emphasizes this. And in fact, sila yung may madami. That's why kung magbasa ka ng Puritan books, mapapansin mo yon na talagang matindi sila sa detalye ng pamumuhay Kristiyano, na nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ka ng inyong pamamahay, nasa loob ka ng trabaho. Very detailed sila. Ang Puritan is very methodical. Pag nagbabasa kayo, listahan ang binibigay sa inyo. Meron silang mga list. Kaya, ang hirap nilang, one of the difficulties, tulad ni John Owen, mahirap siya basahin kasi meron siyang subject, ito na yan, topic, tapos section, subsection. Grabe, kung minsan maabot sa 10 subsection, paano mo ma-follow yun? Tapos babalik ka na naman ulit sa section. So, kung minsan mahirap. Pero doon yung, the way that they write is always making a list. Paano ang pagiging buhay Kristiyano. So many live as Sunday Christians, but weekday is un-Christian. Hindi po pwede at hindi uobra sa mga Puritans ito. Now, the personal sanctification, so importante sa kanila yung personal na pamumuhay mo. Ang pinag-aralan namin ng mga lalaki, yung hypocrites, yung
Matthew 21, 22, 23. It talks about the Pharisees kasi, yung mga hypocrisy ng Pharisee. So dito, makikita natin na hindi po pwede o obra sa isang Kristiyano na hypocrite siya. Hindi mabubuhay, okay, ang isang Kristiyano bilang hipokrito. Now, dalawang bagay, yung hypocrite, tinatago mo yung malimong practice, malimong paniniwala. Yung atheist, kasi madaming mga pastor na coming even from the Reformed circle, na matagal silang nagturo, marami silang sinulat ng mga libro, and then suddenly one day, sasabihin nila, hindi na ako Kristiyano. I disavow, I don't believe anymore the things that I wrote, the things that I preach, ganon. So ang tawag dun, atheist. Talagang siya, sinasabi niya na formal, hindi siya niwala sa Diyos. Yung hypocrite, tagong atheist na hindi actually naniniwala sa Diyos. Kasi niloloko niya sarili niya na pag ang ginagawa niyo, pananampalataya niya, ay hindi naman tungkol sa Diyos o hindi na ayon sa Diyos. No? Din siya, atheist din siya. So ito yung masahol, na mas masahol yung isang hypocrite kaysa isang atheist. Okay? Kasi naging prangka yung atheist kaysa hypocrite. Hindi niya maisabi ng diretsahan yung kanyang pakiramdam. Domestic sanctification. So personal yun, domestic, ito ay sa loob ng pamamahay. So importante actually na sa loob ng pamamahay, andun yung unang instruction sa loob. Nung naalala ko, nung 1995, kasi very yung maliliit yung mga bata. Actually, ang bata pa lang namin, si Caspian, yung maliit pa lang. So, meron kaming schedule na family devotion. Every day yon 6 o'clock. Kasi naisip ko yon tulad sa tatay ko na Roman Catholic, pero meron kaming Angelus. Every 6 o'clock, nagpe-pray kami doon, tsaka nagro-rosaryo kami. And in religious yun, everyday yun, na kailangan gawin mo. Pag tumingin siya sa likod, wala ka, hanapin ka at papaluin. Kung naglalaro ka pa rin sa dagat, tabing dagat kasi kami. So, palo na yon. So, everybody knows na pag tunog ng Angelus, takbo na sa bahay kasi dapat nasa likod ka na ni tatay na siya, yun Hindi ka na magtatanong kung nasaan siya at 6 o'clock Doon yung sa harap ng altar. May family altar kasi kami. So parang ganun yung ko rin. Kaya lang, ang naging problema ko, doon na aksidente ako. Mamadali ako, nagbabike ako. Tapos nabangga ko yung isang bata. 1 buwan ako nakakast. Andito pa yung naputol yung family devotion na yun. Tapos hindi na siya naulit. Parang kaya sinasabi ko sa inyo na you dedicate your life talaga na pag ginawa nyo, gawin nyo kasi pag naging habit yun, na siya, tuloy-tuloy na yan. Ang pinsan ko na mga Seventh-day Adventist, kung minsan napupunta ako sa kanila, kasi pag Friday, nagsasara na yan ng mga bintana, tapos tatawagin na ako, Manong Bien, magsisimula na kami ng worship. Upo ako doon, tapos magbabasa na sila ng Bible. So, nagbabasa, nagkakanta, So, every regular yun, every Friday. So, yung ganong practice ay gawain ng mga Puritans. Ganon sila. That's why, sabi nga sa mga historical books na kung noon, before sa reign ng mga Puritans under Oliver Cromwell, ay ang mga tao, sabi nga, nalalaglag yung mga baby ganyan dahil lasing yung nanay nila. Ganun ang klaseng komunidad meron sila. Puro lasing, basta hindi, ibig sabihin kung lasing na, di wala nang yun. Wala nang control yung buong community, puro lasing. Kakakita na kayo ng lasing. 3 lasing.
Isang pamilyang lasing. Ang hirap nun. Ang hirap mag-usap na puro kayo lasing. Na ano ko yun, na-experience ko yun ng bata ako. Ganon. Ngayon, nung dahil sa Puritans, every 6 o'clock, naririnig sa pamamahay, okay, yung tunog ng Angelus na yan, pero this time, Puritans, naririnig yung mga hymns. Kumakanta. Kaya nga, pagka naglalakad ka, naririnig mo yung kantahan ng mga bahay. So, ganun katindi yung mga Puritans. And they are known for that. And these are well documented. Pag nagbabasa ka ng Puritan practice. So, ganun sila katindi sa kanilang spiritual life. Now, yung universal sanctification sa lahat ng mga bagay, including sa trabaho. Alam mo, sa 1 Thessalonians, ang naging isang issue sa kanila, di ba, yung sabi, darating na yung Panginoon. Anong gagawin natin? Di tambay-tambay na lang yung iba. Sige, antayin natin yung Panginoon. Darating na pala. What is it for na magtrabaho ako? Diba, yung iba nga, ang consequence kasi nito, malaki. Pag nagbasa ka ng Seventh-day Adventist na great controversy, yung kasi in that story, yung story ni Miller noong 1833, na nag-predict siya ng second coming. Ibinenta nila lahat ng mga gamit nila. Nagdamit sila ng mga puti. Tapos umakyat sa bundok. Tapos hindi dumating. Minove na naman nila. Hanggang sa bandang uli, yung pinaka-last na 1844. That was ang natawag the Great Disappointment. At by that time, hindi na nag-move si Miller. Sabi niya, mali. Mali yung magsasabi ka kung kailan darating si Jesus. Kasi siya mismo, sinabi niya, hindi niya alam. Ang indikasyon na dapat wag niyo alamin. So anyway, yun. Ngayon, ang dito sa 1 Thessalonians, actually, yun yung nila. Kasi darating na yung Panginoon, ang gagawin mo? Hindi maupo, tatambay-tambay ka na lang. So ang tinuturo niya, hindi po pwedeng ganon. Kailangan magiging maganda yung yung testimony nyo sa yung mga kung saan kayo nagtatrabaho. Maganda testimony nyo. Hindi kayo patambay-tambay, paligoy-ligoy diyan. So, ang ang pinagtuturo nila, paano mo mapaligaya yung employers mo? Again, listahan yun. Okay, yung employer mo dapat masaya. Dapat, pag employed ka, palagi kang nakangiti, palagi kang natutuwa, palagi mo na-appreciate yung mga ka-office mate mo, yung boss mo, ganun ka pleasant. Yung pagiging dapat personality ng Christian. Kasi talagang totoong Kristiyano yan. Tsaka pwede mo na kasi si Jesus. You can talk about Jesus dahil ang ganda-ganda nung personality mo pagdating. Kung simangot ka, nakasimangot ka palagi, nagdadabog ka palagi sa trabaho. Kita ka nila palagi doon, nakarakoy-rakoy, ang tawag doon. Kuy ka lang sa upuan mo, lang ginagawa. O tapos mag-share ka kay Jesus. Sino maniniwala sa'yo? Di ganun din ako, magiging ganun ako sa'yo, tulad sa'yo. So ganun yung ayaw ng mga Puritans. So gusto nila talagang excellent. That's why mga Puritans, sila matatalino, magagaling. Kasi maganda yung perception nila sa kanilang bukasyon. Talagang yung ginagawa nila is all for the glory of God. Yung to eat, drink, all for the glory of God. Sabi ko nga sa na what is the purpose, chief end of man, is to glorify God in everywhere, in everything that you have, that you are. Okay, so ganun sila. And church, yun ang pinaka-core nila. Covenant Church Sanctification. Hindi sila papayag na umuupo ka lang rito. Hindi sila papayag yung 3-piece na sabi ni pastor or especially yung 4-piece, yung may pasaway pa na kasama. Hindi papayag yun at hindi yun po pwedeng sabihin mo member ka or Christian ka dahil ma-attend ka sa BICF. Hindi. Dapat nagpe-participate ka. May body life or church body life principle na namumuhay sa iyo. Na kailangan, hindi pastor yung nagwawalis. Hindi pastor yung, sabi ni pastor, nagluluto, nag-aasaing, naglahat na ng pastor or mga leader. Lahat individually, merong parte.
na ikaw, sabihin mo, church ko yan dahil may ginagawa ka. And that is the problem sa Pilipinas and most of the churches na talagang church goers lang. Yung pupunta ka lang, aalis. Pupunta, aalis. Walang church life na tinatawag. Sa mga Puritans, hindi po pwede ito. At ang to the point na mag-ano sila ng listahan. Magiging ang iglesia nating kapatid na saan na. Dito, na absent. Na magkakaroon na check, may attendance. Tapos pag wala ka, expect na si Deacon na papasyanan. Kakapatid, ano nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Ganun. Anong mo? Baka pag-pray natin. Ano mang problema mo? Ganon katindi yung pamumuhay nila. So, holiness is a corporate pursuit. And this is imperative. Hindi siya pwedeng individual lang, family lang. It's the whole church. Kailangan miyembro ka ng isang simbahan. Yun ang pinaka-number 1 nila na And because that is precisely what is the adherence of Scripture sa pagtuturo ng Scripture sa Acts chapter 2. Na una, baptize ka. Para sa yung baptism? Para maging membro ka ng isang simbahan. So, yun yung essential na paraan ng pagtuturo ng Bible. Wala kang ibang obligasyon. Pag nakikilala mo si Kristo, pabaptize ka. Ganun lang siya para maging membro ka ng isang corporate church. Now, ang kaibahan ng Puritans sa mga Reformers is that dahil most of them are separatists, most of them are non-conformist, separatist, non-conformist, hindi sila kasama sa state church. Ang problema ng state church is kung ano yung turo dito at nagpasaway ka, hindi church ang magdidisiplina sa iyo. Sino magdidisiplina sa iyo? Yung judge. Umabsent ka dito, you have to face the judge. Mr. Gary, bakit absent ka nung Sunday? Alam mo ba, sa state yun ha? State tsaka church kasi isa lang eh. Di ba? Parang theocracy siya. According dito, pag nag-absent ka, may fine ka. How do you plead? Di ba? Ganun ang nila. Sa mga Puritans, hindi na sila, because they are non-conformists, they are separatists, independent. So, most of them are congregationalists. So, hindi sila kasama sa state religion, quote-unquote, Church of England. Kaya, nakaka-impose sila on their own yung tinatawag na church discipline. Tsaka sila yung nag-i-impose. At ang kanilang pamamaraan, independent, congregational, sa loob lang ng simbahan. So they are bonded by a solemn pledge. Alam mo, pag Roman Catholic ka kasi, hindi mo kailangan maging membro, di ba? Sabihin mo, ay maganda yung speaker pala, yung pari doon sa isang church. Ay, damba kayo lahat doon. Uy, maganda nga, hindi ako naantok. Magaling magbiro, joker doon doon tayo. Boring dito sa kabila. So, wala kang tinatawag nating bond or covenant church sa atin, sa Puritans, hindi po pwede yun. Kung saan ka, membro, doon ka lang atin. At pag pumunta ka sa ibang simbahan, magkano ka? You have to ask permission. Pag Reformed Baptist ka sa Manila, sa amin, ay kung hindi ka nagsabi sa pastor mo, na pastor, may okasyon kami, pupunta kami ng Makati, malayo na kung dito pa kami magsisimba, ay doon na lang kami sisimba kay kapatid na simbahan. Kailangan ganon. Pag nag-appear ka bigla doon, tatawag na yung pastor. Pastor, ano nangyari kay brother ganito? Bakit dito nagsimba? Ganon. Ganon yung hindi nagpaalam yun di ba? Hindi nagpaalam. Sige lang, tatanungin ko pag bumalik dito. Pakitanong na rin.
At pakisabi na rin na mag-report sa akin. Ganon katindi yung, yung mga Puritans. Kailangan nag-commit ka, hindi po pwedeng sabihin mo absent ka. Pag absent ka, kailangan magpadala ka ng excuse slip. So, ganito sa, kaya nga, pangangailangan, for example, BICF, dapat kailangan meron tayong membership list, tapos alam natin kung sino itutulungan natin dahil andun siya sa membership list, sino yung i-check natin, pag-pray natin dahil sila ay nasa membership list. Ang focus natin sa membership list, kung sino yung covenant natin. Kasi kung sino yung naka-covenant sa atin, doon tayo responsible. Kami, leader, responsible kami sa member namin na covenant kayo. Pwede kaming mag-claim na it's your responsibility to give offerings. Dahil nag-member kayo dito eh. Kung ayaw nyo magbigay ng offerings nyo, hindi ganun. Pero I mean, that is the implication. We assume that. We don't demand that, but we assume that because you are covenanted with the church. So, church is the primary means of grace for holiness. So, sabi ko palagi nga, nung maging bago akong Christian, TV evangelist televangelist yung sinusundan ko. Kasi hindi ko alam hindi naman ako nakaintindi na tinatawag na church. So, doon ako, hindi yun tama. Kaya minsan naiiyak nga ako. Hindi naman naiiyak, talagang nalulungkot ako sa yung dito na di kami maka-attend, ayaw na namin umattend, pero patuloy na as if covenanted. Hindi yun. That's not covenant. Na wala ka physically dito. Kailangan physically andito ka. Now, ano ibig sabihin ng church? The church is defined by its word, therefore we all need the teaching. Ito, applicable to, hindi lamang sa miyembro, kundi mismo sa mga leaders. Kaya napakaganda nung simbahan wherein madami yung leaders kasi ang leader mismo has the chance to listen, na makinig din sa pagtuturo ng iba. Kasi mahirap yung isa lang yung pastor, tapos siya lang yung palagi nagtuturo, hindi siya natuturuan, kaya tumitigas yung ulo, kasi siya lang yung authority. Siya lang yung pag sinabi ko yan na yan. So minsan sabi, medyo magkaiba kami ng kapatid. Pag-aralan ko nga, isipin ko nga. So, gano'n nagkakaroon ng mga balance. At the same time, mga bagay na natuturo ng iba. So, gano'n yung, ang kagandahan nitong tinatawag nating we all need teaching from each other. Ephesians 4:1, reading together, begin. I, therefore, the prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope, belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. So dito makikita natin na yung pamumuhay natin, yung pagsusunod natin sa Panginoon is in the context of the church. So, ang pagtuturo lahat ng pag-aaral natin, sa church. Okay na rin yung YouTube, okay rin nagbabasa ka ng libro. Pero yung main na grace, pag nakaupo ka dito, nagpipreach si pastor, or nagpipreach kung sino man rito, yun yung pinaka-biggest benefit mo sa salita ng Diyos. Primary means of grace in holiness, yung fellowship natin. So, madami tayong mga fellowship, madami tayong mga group chat So, sa group chat, may group chat tayo sa mga kaklase ko sa high school, sa college. Yun, may mga grupo-grupo yun, may ka-fellowship ka. Pagkikita kayo every year, na tawag doon? Reunion. Reunion, alumni reunion, ganyan.
Dito, ang Kristiyano, ang fellowship nakapokus sa church. Hindi sa outside the church. Kahit magkakapatiran tayo, mag-isa tayong trabaho probably. So, hindi doon yung fellowship. Ang main na fellowship natin kung saan nabubuo yung pagmamahalan ay sa loob ng simbahan. Ito yung sinasabi sa 1 John 4:7 and following. Hindi na natin basahin, late na tayo. Hirap na huminga. Ito yung pinakamahirap, yung discipline. So ito, dito matindi yung discipline ang mga Puritans. Talagang sila, masiselan sila na ang church ang binigyan ng authority ni Kristo. Kasi si Kristo hindi makakapag-discipline ayaw natin na bumaba yung Panginoon dito para i-discipline tayo. Ayaw natin nun. Matindi yun. Masakit yun. Pero ginamit niya yung katawan niya, and that is the church, para i-discipline tayo. Therefore, pag may napapansin na mga public na mga kasalanan or naging public na mga scandals, okay, dito ngayon, tinatawag na ang lahat ay mag-assemble. So yung assembled in the name of the Lord Jesus, it refers to the church. So, dito, talagang matindi pagka nung time before the Puritans, kung saan, alam natin yon na ang church at state, ang Roman Catholic Church, pag hindi ka nag-agree at meron ka pagtuturong heresy, susunugin ka. You are burned at stake by the magistrate, by the law of the land. Pero yung offense mo, wala ka namang pinatay, wala ka namang ginawang masawa, wala kang ni-rape, wala kang ninakaw. I mean, sa legal laws, wala kang ginawa. Ang kasalanan mo ay sa simbahan dahil hindi nag-agree sa pagtuturo. Pero susunugin ka, papatayin ka. That is the discipline sa kanila noon. So sa atin hindi. Pero we are required to correct, restore, and break. And this one is the most difficult bali sa isang simbahan. Yung natawag na discipline. And seldom do we find churches having discipline or kung saan biblically yung practice. The last is driven by Scripture. So ang ating holiness galing sa salita ng Diyos because sabi nga, your word is truth. So, and enabled by the Holy Spirit. So, andito yung fruit of the Spirit. So, hindi pansarili, kundi galing sa Espiritu. Siguro, ito, mapipreach ko yan sa Exodus chapter 2. Si Moses. Kasi si Moses, gumawa siya pansarili. Hindi siya bunga ng Espiritu, kundi sa sarili niyang pag-iisip. Kala niya, siya na nga yung Redeemer na pinadala ng Diyos. Okay. So last, grabe, haba ako. Holiness is prior to happiness. Ang accusation palagi sa mga Puritans is that the Puritans are haunted by the fear that someone somewhere may be happy. Pag Puritan, ang puritanical, pag sinabi yon, ang ibig sabihin nun, ayaw mo ng ibang tao masaya. Binabantay mo kung sinong masaya. Ibig sabihin, pag masaya, may kasalanan yan. Kasi ang Christian, hindi masaya. Pag may katuwaan ginagawa, hindi Christian yan. Hindi Christian-like. So, ganun ang pag-iisip sa Puritan. Puritan, ang definition niya is against pleasure. Ganun ang ibig sabihin ng Puritan. That's why, paggagamit mo sa normal na paggagamit ng word na Puritan, never na naging mabuti siya. Kaya si Tim, pinalitan niya, hindi na siya Puritan. Hindi na siya Puritan. Kasi pag sinabi puritanical brother, parang Pharisee yung equivalent niya. Puritan na lang. Puritan. Di na Puritan. So, ang sinasabi natin dito na pag sinusunod mo yung Diyos pala, may kasayahan, may kasiyahan na ibibigay.
Sabi ni Jesus, truly, truly I say to you, a servant is not greater than a master, nor is the messenger greater than the one who sent him. If you know these things, if you know this, and you do it, you are happy. You will be happy. Ang kaligayan ay pang susunod sa salita ng Diyos. So, the chief end of man is to enjoy God forever. If you don't enjoy God here, you will never enjoy Him in the afterlife. Nako, ano yun? Sabi ko nga palagi, that's hell in heaven kung hindi mo mahal at hindi ka nag-enjoy sa Panginoon. And that is the end. At mukhang sumobra ako ng time. Wala na akong panahong sa tanong. At reporting pala. Okay, sige. Discipleship class. Are you ready? Sino ba yung request ko na mag-recite? Tim, ang natin memory verse natin. Balak. Paki-off.